Hindi pa man nagsisimula ang campaign season para sa 2025 midterm elections. Ramdam na at napakarami nang natatanggap na production projects ng ilang printing shops sa Metro Manila mula sa mga supporter at kandidato. Inaasahan na rin kasi nila ang pagdagsa ng mga magpapaimprenta ng campaign materials pagpasok ng Pebrero. May balitang A to Z si Naomi Almojano. Halos 2 linggo bago ang opisyal na pagsisimula ng campaign period sa bansa, wala nang pahinga ang mga printing machines sa printing shop na ito sa Mandaluyong City. Halos araw-araw na raw kasi ang tanggap nila ng paggawa ng campaign materials mula sa mga supporter ng mga lokal at nasyonal na kandidato. Marami na mami, lalo na yung mga supporter, mga TODA, yung mga ganon dito sa Mandaluyong. Last 2 months, mga ganon, meron na talagang nag-ano. Pero meron kasi yung iba nagre-ready na rin naman. Kasi pagka yung election na, nahihirapan na sila magpa-print sa iba, na nahihirapan sumingit, gano'n. Kadalasan daw sa mga ipinapaprint ngayon mga tarpaulin na depende sa sukat, disenyo at dami. Nasa 2 hanggang 3 rolyo ng tarpaulin ang nagagamit ng printing shop ni Mark, kung saan 500 piraso kada rolyo ang kanilang napoproduce. Mga 24 hours mo, walang tigil talaga yan, mga printing namin. Kasi pagugupit na lang, pagbubutas ng tarpaulin, mga gano'n. Ayun, matagal talaga, dire-diretso. Ang printing shop naman na ito, bagaman hindi pa nagsisimulang mag-imprenta ng mga campaign poster, unti-unti na ring nakatatanggap ng mga kliyente mula lokal na mga kandidato. Sa February 11 pa, nakatakda ang simula ng pangangampanya ng mga partido at tumatakbo sa pagkasenador. Habang March 28 naman ang umpisa ng pangangampanya para sa mga kongresista at iba pang lokal na posisyon. Pero hindi pa man ito opisyal na nagsisimula, nagkalat na sa bawat kanto o lugar ang naglalakihang election banners, billboards at sandamukal na posters. Kaya tansya ng mga printing shop na ito, pagpasok ng Pebrero, lalong dadagsa ang mga magpapaimprenta ng mga political tarpaulin at iba pang campaign materials. Gayunpaman, patuloy naman ang paalala ng Commission on Elections sa mga kandidato na maagang nangangampanya. Maaari raw itong maging ground for disqualification. Nakasaad kasi sa COMELEC Resolution No. 11086 na kailangang tanggalin lahat ng uri ng prohibited election propaganda 72 hours o 3 araw bago ang simula ng campaign period. Patuloy din ang pagsasagawa ng Metropolitan Manila Development Authority at ibang local government unit gaya ng Quezon City ng mga Oplan Baklas. Ito'y para masigurong walang campaign material ang nakapaskil sa mga ipinagbabawal na lugar. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.